bukas gyud ang ato ang advantage, no? Una para sa ato ang health, no? Public health gyud din siya. Kaduha para mag-safeguard nato ang ato ang water resources. And of course, ma-preserve nato ang environment nato, no? Para sa future generations. In that way, dako kay tagtabang. This is actually a shared commitment, no, and shared responsibility para sa tanang residente sa General Santos City. Just to ensure nga mas limpyo ang ato ang syudad, na atay limpyo nga makaon, no, since mostly ang ato is fishing, nata sa fishing industry. Yes. And of course, mas livable ang General Santos City. Actually, dili naman na siya bago, sir, di ba? Since naan naman tayo mga private dislodgers nga nag-operate din here sa city. Yes, yes. If we can compare, no, ang ato ang cost na gina-collecta nila per dislodging, I believe murag mas mahal-mahal siya. Actually, kani siya, medyo barato na niya sa Jensen Water District. And of course, kato siya, hinay-hinay siya nga ito ang pagbayad. Dili kayo siya burden para sa ito ang mga residente. How about ang atong mga treatment facility, ma'am? Is that enough ang mga facility na to para ma-cover na to ang tanan nga mga hugaw, Ma'am Sharon? Yes, sir. Yes, sir. Actually, for bidding na, no, actually na-bid out na dahil siya. For construction na nga to ang treatment facility, dito na siya ibutang sa property ni Jensen Water District sa may Puroknopol, Barangay Conel, no. Kana siya, as per study, sir, kuan gid nato siya, ansa ni ato agin gi-ensure nga ang capacity maka-cover sa tanang residente. Actually, murag kulang pa gani. Dako ato ang capacity sa ato ang 26 barangay to ensure lang nga ato ang ma-collect sa tanan as scheduled. Okay, sige po.